Pagkaalis ni Aida ay mabilisan akong nag-shower at nagbihis ng damit panlakad. Puting t-shirt na itinakin ko lamang sa malambot na pantalon at rubber shoes ang isinuot ko. Pagkatapos ay pinatungan ko ng maong na jacket ang t-shirt para matakpan ang armas ko na nasa gilid ng aking baywang. Pulbos at konting lipstick lamang ang nilagay ko sa muka para hindi magmukhang maputla ang aking itsura. Pagkatapos ko ay nagmamadali na akong lumabas sa kwarto dahil baka naiinip na si Evan sa kakahintay sa akin. Paglabas ko sa bahay nila ay napakunot ang aking noo nang makita ko si Evan na nakatayo lamang sa tapat ng kotse nito at hindi pa pumapasok. Bakit hindi ka pa pumapasok sa loob ng kotse? Hindi napigilang itanong ko sa kanya. Sa halip na sagutin ako, ay bigla na lamang niyang binuksan ang pintuan sa tabi ng driver's seat at iminuestrang pumasok ako. Hindi ba dapat ikaw ang uupo dyan dahil ako ang magmamaneho? Ano na naman kaya ang gimmick ang naisip ng lalaking to at ganito ang kinikilos? Dito ka maupo dahil ako ang magmamaneho. Sagot nito sa seryosong anyo. Hindi na lamang ako kumibo at sinunod ko na lamang ang nais niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nagbabiyahe kami sa daan. Sa tingin mo, matatawag na bang gentleman ang ginawa ko ngayon? Biglang tanong ni Evan sa akin, sa halip na sagutin ang tanong ko. Biglang tumaas ang kilay ko sa kanyang tanong dahil hindi ko magets ang kanyang ibig sabihin. Hindi ba sabi mo ay mas gentleman sa akin ang lalaking kadate mo? Bigla itong napasimango at matapos sabihin ang mga salitang yon. Napaawang ng bahagya ang labi ko nang ma-realize kung ano ang ibig niyang sabihin at kung bakit ganoon ang ikinilos nito kanina. Hindi pa pala nakakalimutan nito ang mga sinabi ko. Tama ang hinala ko. Nadidibdibin niya ang mga sinabi kong yon sa kanya kahapon. Eva, never mind. Huwag mo na lamang pansinin ang mga sinabi ko. Biglang putol nito sa aking sasabihin. Hihingi sana ako ng sorry dahil sa ginawa kong pagkukumpara sa kanila ni Riley. Alam kong sumobra ako sa sinabi kong yon. Ang mga lalaki ay mas ma-pride kaysa sa mga babae. Hindi nila gustong ipinagkukumpara sila sa ibang lalaki. Lalo na kung nagkaka-disadvantage sa kanila ang ginagawang pagkukumpara. Nasasaktan at naaapakan ang kanilang ego. Well, ganoon din naman yata ang mga kababaihan. Hindi na lamang ako kumibo at nanatili na lang ako sa kinaupuan ko. Hanggang sa pumasok sa basement parking ng isang mall ang kotse ni Evan, ay nanatiling hindi ito kumikibo. Nang maiparada nito ng maayos ang kotse, ay nagmamadali akong lumabas ng kotse. Inunahan ko na siya at mahirap na. Baka bigla namang ipagbukas niya ako ng pintuan at analayang makababa. Masyadong awkward na kapag nangyari yon. Habang naglalakad kami papasok ng mall, ay pasimpleng umiikot ang aking mga mata sa paligid. Sinusuri ko kung may mga taong kahina-hinala ba ang kilos na sumusunod sa amin. Ngunit mabuti na lang at wala akong nakitang ganon. Kung ano-ano lang naman ang mga pinagbibili ni Evan na sa tingin ko ay hindi naman ito ginagamit. Ang tao nga naman, kapag sobra-sobra sa pera, ay winawaldas na lamang sa mga walang kabuluhang bagay, gaya ni Evan. Mas matutuwa pa ako sa kanya kung idodonate na lamang niya sa mga nangangailangan ng perang winawaldas niya ngayon. Kahit marami itong pinamili, ay hindi ito humingi ng tulong sa akin para tulungan ko siyang magbitbit ng mga pinamili niya. At dahil hindi naman siya humingi ng tulong, ay hinayaan ko na lamang siyang magmukhang Christmas tree sa dami ng mga pinamiling bitbit niya. Inaya kong kumain ni Evan sa mamahaling restaurant sa loob ng mall na pinuntahan namin ngunit tumanggi ako. Mas gusto kong sa bahay na lang nila kumain dahil masarap namang magluto ng ulam si Sonia. Walang nagawa ang binata nang tumanggi ako. Mukha itong na bad trip dahil parang bata ito na hindi napagbigyan sa kanyang kagustuhan, kaya nagyaya ng umuwi. Pabagsak na isinara nito ang pintuan ng kotse nang makapasok na kaming pareho sa kotse niya, ngunit hindi ko na lamang pinansin ang tila pagdadabog niya. Habang palabas kami sa basement parking, ay naisip kong sa isang shortcut dumaan dahil tiyak na ma-traffic ngayon sa EDSA. Nasa kabaan na kami ng shortcut na dinaanan ko nang biglang kumunot ang aking noo. Para kasing may tumunog na kung anong bagay sa loob ng kotse nito. What is it? Kunot noong tanong ni Evan na tila napansin ang aking pagkabalisa. I heard something tickling inside your car. Sagot ko. Pagkatapos ay inihimbil ko sa tabi ng daan ng kotse para hanapin ang bagay na tumutunog na yon. Masama kasi ang kutob ko sa kakaibang tunog na aking naririnig. Pagkahinto ko sa kotse, ay agad kong hinanap ang bagay na tumutunog. Pasabog! Bulalas ko sa aking isip nang makita ko sa likuran ng inuupuan ni Evan
ang isang time bomb. Anna's POV. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang pasabog na nasa likuran ng inuupuan ni Evan. Ilang segundo na lamang ay sasabog na ang pasabog. Labas! May pasabog! Malakas kong sigaw kay Evan. Nagulat man sa aking sinabi, ay wala itong tanong na binuksan nito ang pintuan ng kotse para lumabas. Halos sabay kaming lumabas ng kotse ni Evan at mabilis na tumakbo palayo ng kotse nito. Halos kasabay ng pagdapa naming dalawa, ang malakas na pagsabog ng pasabog na yon. Pakiramdam ko ay nabingi ako sa sobrang lakas ng naganap na pagsabog. Halos 1 minuto ang lumipas bago ko nakuhang tumayo mula sa pagkakadapa sa kalsada. Pinakaramdaman ko ang aking sarili kung may tama ba ako ng lumipad na shrapnel mula sa sumabog na pasabog. Nakahinga ako ng maluwag nang wala naman akong maramdamang sakit sa katawan, kaya natitiyak ko na wala akong tama. Biglang pumasok sa isip ko si Evan at kinabahan ako nang hindi pa rin siya tumitinag sa pagkakadapa sa kalsada. Agad ko siyang nilapitan at itinihaya. Evan! Evan! Gumising ka! Malakas kong niyugyog ang balikat niya, ngunit nanatiling nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Nag-alala ako na baka tinamaan siya ng mga lumipad na shrapnel. Niyakap ko ng mahigpit ang katawan ni Evan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako naging maingat. Kung sana ay sinuri ko muna ang loob ng kotse at hindi lamang sa labas, ay agad ko sanang malalaman na may nakatanim palang pasabog sa loob ng kotse niya. Aaminin mo na ba na may pagtingin ka rin sa akin, Anna? Tanong sa akin ng isang tinig na nagmumula kay Evan na nawalan lang pala ng malay. Niyakap din niya ako ng mas mahigpit habang inaamoy-amoy ang aking buhok. Bigla akong nakaramdam ng inis. Nag-alala pa ako sa kanya, pinagtitripan lang pala niya ako. Pabiglang binitawan ko siya, saka ako tumayo at pinagpagan ng aking sarili. Okay ka naman pala eh. Akala ko patay ka na. Nakairap kong sabi sa kanya. Pinag-alala niya ako. Yun pala'y nagpapanggap lamang pala siya na walang malay. Ang bilis namang nawala ng care mo, Anna. Kunwari ay nagtatampo ang boses na sabi niya sa akin. Sa halip na sagutin ko ang sinabi niya, ay naglakad ako pabalik sa nagkawarak-warak na kotse ni Evan. Laking pasasalamat ko na sa highway na ito kami dumaan at hindi sa matao at maraming sasakyan na main road. Kung nagkataong sa main road kami dumaan, ay tiyak na maraming madadamay sa pasabog. Natitiyak ko rin na marami ang casualties dahil maraming taong naglalakad sa sidewalk at mga sidewalk vendor, maliban sa mga sasakyan na bumper to bumper dahil sa traffic. Sa dinaanan naming ito ay kaunti lamang ang nagdaraang sasakyan at puro mga private car pa. Dahil bago pa lamang ang daan na ito at mga private car pa lamang ang pinapayagang dumaan. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito. At hindi ko mapapatawad ang aking sarili sakaling maraming taong nadamay sa nangyari. Sabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa natitirang bahagi ng kotse ni Evan. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Anna. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. At isa pa'y nakaligtas naman tayo at walang taong nadamay. Seryoso ang boses na sabi ni Evan mula sa aking likuran. Naglaho na ang pagka-playful ng boses nito kanina. But seriously, hindi mo ba kayang i-dismantle ang sumabog? Hinarap ko si Evan at inirapan ng matalim. Una, hindi ako miyembro ng squad dahil member ako ng narcotic team, okay? Pangalawa, kaya ko man i-dismantle yun ay wala akong tos na dala at panghuli ay wala ng oras dahil segundo na lamang ay sasabog ng pasabog. Bago ko pa man malaman kung aling wire ang dapat putulin, ay naabutan ako ng pasabog. I'm just asking, bakit ka nagagalit? Nababawasan ng kagandahan mo kapag nagagalit ka. But in my eyes, mas lalo ka lamang gumaganda at mas lalo lamang kitang nagugustuhan kapag nagagalit ka. Nakangising sagot ni Evan. Kakasabi ko pa nga lang kanina na naglaho ng pagka-playful ng boses nito. Ngunit heto na naman at bumalik na kaagad. Napailing na lamang ako at napahugot ng buntong hininga. Tinawagan ko si Dwayne para puntahan ang kinaroroonan namin. Tiyak kasi na maraming taga-media at mga kapulisan na magsisidatingan kapag makuha ng impormasyon at maimbestigahan ang nangyaring pagsabog. Lalo pat involve ang apelyidong Villamor. Mabuti na lamang at nasa malapit lamang ang kaibigan ko at narinig niya ang pagsabog na nangyari. Kaya nang tinawagan ko siya, ay mabilis siyang nakarating. Siya na lamang ang bahalang magpaliwanag sa mga investigador na magsisidatingan. Are you okay, Anna? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong sa akin ni Dwayne pagdating niya. Ilang beses niya akong pinaikot-ikot sa harapan niya para masiguradong wala akong tama ng shrapnel sa katawan.
Nakikita mo namang okay lang si Ana, pero dahil sa ginagawa mo sa kanya ay hindi siya magiging okay. Nakasimangot na sita ni Evan kay Dwayne. Pagkatapos ay bigla na lamang niya akong hinila palayo sa kaibigan ko. Nag-aalala lamang ako sa kanya. Matalim ang mga mata na sagot naman ni Dwayne kay Evan. Bakit sa kanya ka lang nag-aalala? Hindi lang naman siyang sakay ng kotse at muntik ng masabugan ng pasabog, kundi ako rin. Parang bata na ayaw magpatalong sagot ni Evan. Pwede ba, Evan? Itigil mo na nga yung pagiging childish mo. Kailangan nating makaalis agad dito. Bago pa magsidatingan ng mga media, kung ayaw mong malagay sa front page ang mukha mo. Saway ko sa kanya. Sinamangutan lamang niya ako sa katinalikuran. Hinarap ko naman si Dwayne at kinausap. Pasensya ka na sa pagiging childish ng spoiled na yan, Dwayne. I'm not spoiled, Ana. Sabat ni Evan na biglang humarap sa amin. Shut up! Nandidilit ang mga matang angil ko sa kanya. Pagkatapos ay muli kong kinausap si Dwayne. Pahiram muna ng kotse mo, Dwayne. Ibabalik ko na lamang kapag nakauwi na kami sa bahay ng mga Villamor. Mabilis namang tumango ang kaibigan ko. Go ahead, Ana. Pupuntahan ko na lamang sa bahay nila ang kotse ko pagkatapos ko rito. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa bahay namin dahil agad kong ipapahatid sa tauhan namin ang kotse mo. Muling sabat ni Evan. Hindi pa rin nawawala ang pagkakasimangot sa mukha niya. Ewan ko ba kung bakit tila mainit ang ulo niya sa kaibigan ko. Gayong wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Hihintayin kita sa bahay ng mga Villamor, Dwayne. Sabi ko pa sa kaibigan ko. Pagkatapos ay agad ko nang hinila si Evan na mukhang magrereklamo pa. Pagkasakay namin sa kotse ni Dwayne, ay saka naman nagsipagdatingan ng mga taga-media at ilang kapulisan. Mabilis ko ang pinaandar palayo ang kotse, bago pa man nila mahulaan na nasa loob si Evan. Naikuyom ko ang aking isang kamay habang nagmamaneho palayo sa lugar na yon. Mukhang mas nagiging agresibo na mga taong nagpapapatay kay Evan dahil mas nagiging marahas na ito. Gumagamit na ito ng mga pasabog para lamang mapatay si Evan. At wala itong pakialam kung may madamay man ng mga inosente. Ang mahalaga lamang sa taong yun ay mapatay nito ang binata. Walang kibo si Evan habang pauwi kami sa bahay nila gamit ang kotse ni Dwayne na hiniram ko. Nakasimangot lamang siya at madalas humuhugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam kung anong iniisip niya dahil hindi naman siya nagsasalita. Tila naglaho ang pagiging playful nito. Pagkarating namin sa bahay nila, ay tila wala pa rin siyang balak na kausapin ako. Hindi ako sanay na ganito siya katahimik. Kahit madalas ay nakakainis siya kapag kinakausap niya ako, ay mas gusto ko pa rin nagsasalita siya kaysa ang ganito na sobrang tahimik niya. Nakakailang. Kaya pagkapasok namin sa loob ng bahay nila, ay hindi ako nakatiis na huwag siyang kausapin. Evan, may problema ka ba? Kanina ka pa walang kibo. Pigil ko sa kanya, nangakmang papasok na siya sa kanyang silid. Hinarap ako ni Evan at seryosong tinitigan. Tell me honestly, Ana, what is your relationship with Dwayne? Talaga bang magkaibigan lamang kayo? O higit pa roon ang pagtitinginan ninyong dalawa? May relasyon ba kayong dalawa? Kaya hindi mo sinasagot ang paliligaw ko sa'yo? Napanganga ako sa kanyang mga sinabi. Tinanais kong pagsisihan na kinausap ko pa siya at tinanong. Pero teka lang, ano ba ang nakita niyang paraan ng pagtrato ko kay Dwayne? Kaya niya ako tinanong ng ganito. Hindi naman kami sweet sa isa't isa kung kumilos, kaya bakit gano'n ang iniisip niya? Ito ba ang dahilan kung bakit kanina pa siya nakasimangot at tahimik lamang sa loob ng kotse? At bakit sinasabi niyang nililigawan niya ako? Kailan ba siya nanligaw sa akin? As far as I remember ay mga flirtatious lamang ang ginagawa niya sa akin at pangiinis. Ayokong magulo ang isip ko sa mga sinabi niyang yun. Kaya minabuti ko na lamang na huwag pansinin ang mga sinabi niya. Magkaibigan lamang kami ni Dwayne, Evan. At kung sakali mang magkaroon kami ng relasyon, wala ka ng pakialam doon. Hindi sakop ng aking trabaho ang personal kong buhay. Sagot ko sa kanya. Nailing na tinalikuran ko siya para maglakad papunta sa silid ko. Ngunit bigla na lamang niya akong hinawakan sa braso at hinila ako papasok sa kanyang silid. Mabilis niyang inilak ang pintuan at sa kanya ako isanandig sa likuran ng pintuan. I don't believe you. Kung totoo ang sinasabi mo ay, bakit hindi mo pa ako sinasagot hanggang ngayon? Naniningkit ang mga matang tanong niya sa akin. Ipinaling ko bigla ang aking mukha dahil ilang inches na lamang ang pagitan ng mukha namin sa isa't isa. Bumibilis na naman ang tibok ng aking puso, kaya agad ko siyang tinulak palayo sa katawan ko. Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi, Evan. Sa kakailan mo naman ako niligawan.
Ni hindi ko nga alam na nanliligaw ka sa akin eh. Hindi pa ba panliligaw ang ginagawa kong pagpaparamdam sa'yo na gusto kita? At mga paraan na ginagawa ko para lamang mapansin mo? Naguguluhang tanong ni Evan. I couldn't help but roll my eyes. Panliligaw ba ang tawag niya sa ginagawa niya sa akin? Well, ano nga naman ang alam ng isang playboy na katulad niya sa panliligaw? Gayong ang mga nagiging girlfriend niya ay hindi naman niya niligawan. Isang kindat lang, isang ngiti lang niya at konting bola ay nagiging girlfriend na agad niya ang babae. Kaya wala talaga siyang kaalam-alam kung paano ang manligaw sa babae. Alam mo, Evan, I recommend you to read the book of 100 Ways to Court a Lady para naman malaman mo kung paano manligaw ang isang lalaki sa babae. Not for me, but for the other girls in the future na kailangan mong ligawan. Because me, I don't mix business with pleasure. Focus lang ako sa trabaho ko bilang bodyguard mo. Mahabang paliwanag ko sa kanya. At saka hindi mga ganyang bagay ang iniisip mo, kundi ang tungkol sa kaligtasan mo. Kung sinong malaking tao bang nakabangga mo para magkaroon ng matinding galit sa'yo, to the point of killing you. Hindi mo na kailangang i-remind sa akin ng bagay na yan, Ana. Dahil kahit ang tingin mo sa akin ay walang ginagawa, na parang hindi ko iniisip ang aking sitwasyon ay nagkakamali ka. Nakasimangot na sagot niya sa akin. Pero hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa bagay na to. Dahil hanggat hindi pa ako nakakasiguro, ay mananatiling lihim muna ito. Anong ibig mong sabihin? Nothing. Mabilis niyang sagot sa akin. Meron ka pa bang ila-lecture sa akin? Kung wala na ay pwede ka nang lumabas at maliligo na ako. Si Evan na mismo ang nagbukas ng pintuan para sa akin. Gusto ko pa sana mag-usisa tungkol sa kanyang sinabi. Ngunit alam kong hindi ko siya mapipilit na magsalita. Kaya nanahimik na lamang ako. Walang kibong lumabas na lamang ako sa silid niya. Agad akong naligo pagkapasok ko sa silid ko para mawala ang dumi sa katawan ko, lalong-lalo na ang amoy ng pulburang kumapit sa damit ko. Pagkatapos ay tinuyo ko ng blower ang buhok ko para mabilis matuyo. Kakatapos ko palang magpatuyo ng buhok, nang katukin ako ni Sonia para ipaalam na nasa sala na ang kaibigan kong si Dwayne. Nagmamadaling lumabas ako sa silid ko para manghingi ng update sa kanya tungkol sa nangyaring pagsabog. Anong balita, Dwayne? Agad kong tanong sa kaibigan ko pagkalabas ko ng sala. Mabuti na lamang at hindi high-tech ang time bomb na sumabog, kaya hindi gaanong malakas ang nangyaring pagsabog. Mukhang balak ng kaaway ni Eva na tanging kayo dalawa lamang ang mapasama sa pagsabog, kaya nang umalis kayo ng garahe ng mall ay saka pa lamang na-activate ang pasabog. Paliwanag sa akin ni Dwayne. Hindi ka ba nasaktan, Ana? Concern na tanong niya sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawang kamay ko at bahagyang pinisil. Bago pa man ako makasagot sa kanya, ay biglang dumaan si Evan na nakabusangot ang muka. At tila mabibigat ang hakbang nito dahil dinig na dinig namin ang kanyang mga yabag. O baka sadyang ipinaparinig niya sa amin para inisin na naman ako. Minabuti kong huwag na lamang siyang pansinin dahil alam kong talo lamang ako kapag pinatulan ko ang pagiging isip bata niya. Huwag mo akong alalahanin, Dwayne. Kaya ko ang sarili ko. Ilang beses na ba tayong muntik masabugan habang sinusugod natin ang laboratory ng mga drug lord na nahuli natin? Ilang pasabog na bang sumabog sa likuran natin habang tumatakbo tayo? Marami na, at ang lahat ng iyon ay naligtasan ko. Masama akong damo kaya hindi ako basta-basta mamamatay. Biro ko sa kanya para mabawasan ang pag-aalala niya sa akin. Tumango naman si Dwayne at akmang magsasalita nang muling dumaan si Evan sa sala at ngayon naman ay pabalik sa silid nito habang hawak sa kamay ang isang sandok na biglang nalaglag sa kamay niya pagdaan niya sa tapat namin. Nagkatinginan na lamang kami ni Dwayne at tiyak na pareho ang tanong sa isip namin. Anong gagawin ni Evan sa sandok? Oops, dumula sa kamay ko. Painosenteng paliwanag ni Evan kahit na wala namang nagtatanong sa kanya. At saka sino ba ang maniniwala na dumula sa kamay niya ang sandok? Gayong hindi naman iyon madulas at wala siyang ibang hawak kundi yun lamang. Talagang umaabot na sa ibang level ang pagiging childish nito. Nakakaloka. Hindi bagay sa kanya ang gumawa ng ganitong eksena. Hindi na ako magtatagal, Ana. Baka sa susunod na dumaan si Evan ay hindi lang sandok ang dala niya, kundi matalas na bagay na. Mahina ang boses na paalam sa akin ni Dwayne, na bahagyang natatawa habang napapailing. Okay, basta inform mo ko kapag may result na ang pinapagawa ko sa'yo. Sagot ko sa kanya. Sa susunod ay hindi ko na siya papupuntahin dito. Sa halip ay sa labas na lamang kami mag-uusap. Inihatid ko si Dwayne hanggang sa labas ng gate at pagbalik ko, naabutan ko si Evan
na nakasilip sa bintana ng sala. Ang bilis naman yatang umalis ng kaibigan mo. Patay mali siyang tanong ni Evan sa akin. Ano bang problema mo, Evan? Ganyan ka ba kapag may bisita sa bahay ninyo? Hindi. Doon lamang sa kaibigan mo ako naghahaganito. Ayokong may ibang lalaki kang kasama at tumahawak sa kamay mo dahil nagsiselos ako. Mabilis nitong sagot sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, ay mabilis niya akong talilikuran. Matapos ipasa sa aking kamay ang sandok na hawak niya. Awang ang mga labi na nasundan ko na lamang ng tingin ang likuran ng papalayong binata. Nagsiselos siya kay Dwayne? May gusto ba talaga siya sa akin? Seriously?